Ang tanong lang po namin, sir, umpisahan ko na, no? Kasi nga, bakit ba, gaano nga ba kapangkaraniwan, no, itong hypertension? At ano ho ba ito para lang din po sa kaalaman ng lahat? Kasi sinasabi natin, very common itong hypertension. Bakit, no? At gaano ka-common or gaano kapangkaraniwan itong hypertension? At ano ba yan? Kasi yung iba hindi naman alam yung hypertension agad-agad, Doc. Please. Opo. Marami pong salamat sa pag-imbita ho sa akin. Meron ho kayong dalawang tanong para sa akin sa umagang ito. Ano po yung blood pressure? Tapos, bakit ito tumataas? And then, how common po or gaano kadami po sa Pilipinas po ang merong alta presyon or mataas na blood pressure? So, ang blood pressure po, it's the most common and the most effective way of indirectly measuring po how effective po yung puso natin, yung gaano ka ganda mag-pump ng puso natin. Kasi po, it measures po indirectly. Kasi pag gumagamit po tayo ng BP machine, pag-monitor po ng blood pressure, it measures indirectly yung how effective our heart pumps, kung gaano epektibo po ang puso natin mag-pump sa mga ugat. So it measures po how our heart works and the status of our vessels or mga ugat po natin. So, blood pressure po is actually a vital sign na tinatawag ho natin, di po ba? Pag pumupunta ho tayo sa doktor o nagpapapunta ho tayo sa emergency room, kasama po sa measurement. Kasi vital sign po siya. Importante pong sign po siya. Ang blood pressure po pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Depende po sa estado ng tao sa kinauukulan. Pero po, pag chronically po, pag matagal po na mataas po yung blood pressure natin. So, our blood pressure, ang normal po is 120/80. Yun po yung measurement na kailangan ho nating tandaan. Pero po, ang mataas po na blood pressure, ang tinatawag po nila is more than 140/90. Pero po, pag matagal pong mataas ang blood pressure ho natin, more than 140/90 over a period of months and years, nagkakaroon po ng damage mga sa puso natin. Pwede ho tayo magka-damage sa bato, sa kidney, sa mata, sa mga ugat natin, even our brains. So that is what we call hypertension. Hypertension po is really the disease po of having a chronic elevated, matagal na pagtaas ng blood pressure ho natin. Plus, meron po ho siya mga end organ damage na tinatawag ho natin. So that is hypertension per se. Kaya po siya minomonitor. We want to prevent you from having heart attack, having stroke, having kidney problems, so hindi ho kayo magda-dialysis para ho mabuhay pa ho tayo na mas matagal. So yun po ang bakit ho importante ang blood pressure. The next question po, gaano ka common po ang hypertension dito sa Pilipinas? We were very lucky po to be part of a study ng Philippine Heart Association. Tawag po nun Presyon 4. Matagal na ho nilang minomonitor ang mga may high blood dito sa Pilipinas. Siguro mga 10-15 years na. So recently po, we came up with Presyon 4, pang-apat na pong beses na po ito. And we found out po na 37% ng population po natin may high blood. So 37. Parang 3 out of 10 or 1 out of 3 people meron hong high blood dito sa Pilipinas. Ang maganda po nun, a little bit of majority po tinitingnan ng Dr. Mark. 49% po yata yung may mga high blood na yon, tinitingnan ng doktor, naggagamot. Pero ang napansin ho namin, based po doon sa Presyon 4, na yung nagagamot na 49%, majority po nun ay uncontrolled hypertension. Hindi ho nakokontrol yung blood pressure nila sa target. Sabi ko po kanina, ang normal blood pressure is 120/80. Pag may high blood ho kayo, it's 140/90. Ang target po natin na blood pressure, gusto ho natin mas mababa po sa 130/80. Tama. Po yun. So yun po. Yes po. Ano bang mga sintomas ng high blood o hypertension? Saka kasi kasama ba dyan yung mga pagiging mainitin ng ulo? Dahil yun, binabanggit, high blood ka na naman, no? Ayan ba yung laging nakasigaw? High blood din ba yung, sintomas din ba yung ng high blood? At least may idea po tayo. Ano ba yung mga sinasabing red flags na baka, teka, hypertension na yan, kaya high blood na po yan.
Good question po ito kasi tandaan nyo po, ang hypertension po or alta presyon ay tinatawag po na silent killer. Bakit po? Kasi majority po o 90% po na may high blood, walang sintomas. Kaya nga po siya asymptomatic. Nalalaman na lang ho natin na high blood pala tayo until po nagka-stroke po tayo o nagka-heart attack o may sakit sa bato. So majority of the people po would have no symptoms at all. Wala ho silang nararamdaman. Pero may mga tao po nakakaramdam ng usually po sumasakit ang ulo, sumasakit po yung batok, hinihingal, sumasakit po yung dibdib. So these are the signs and symptoms that we have to watch out for. Aside from po measuring your blood pressure and knowing that the blood pressure po is more than 140/90 po. Okay. So yun po yung Kaya nga po silent killer po ang hypertension. Nagkaka-stroke na lang ho bigla yung mga pasyente, doon na lang ho namin nalalaman, blood ka pala dahil nagka-stroke ko kayo, nasira yung bato ninyo, o nagka-heart attack, o nagka-heart failure. So, end organ damage na po yun, na talagang sirang-sira na po yung mga organs ho natin until we found out na may high blood tayo. Pero meron naman pong paraan para maiwasan po ito, Doc? Or ano ba yung lunas po dito? Or siguro mas gawing mas practical, kailan malalaman kung dapat nang magpakonsulta? So, ano po yung, syempre po, ngayon pong buwan na to, May is Hypertension Awareness Month. So, sinabi po yun ng, I think it was mandated po, the WHO ng DOH na to celebrate po hypertension ngayong buwan na po ito. Kasi ngayon po, number one cause of death po dito sa Pilipinas is non-communicable disease. So, heart attack, stroke. So, these are the non-communicable diseases po na tinatawag po natin. And hypertension po is actually the number one cause of heart attack and stroke. So, kaya po natin sinicelebrate na Hypertension Awareness Month. Pero dapat nga po, every day should be Hypertension Day. You have to measure po your blood pressure every day. And that's the only way to know kung high blood nga ho kayo o hindi, is to measure and you monitor your blood pressure po every day. Aside from po yung mga sintomas, and to watch out that for. So, 140/90, yung magic number na tinatawag po natin na may high blood. How to prevent it po? Lifestyle is the number one way to prevent the risk factors. May mga risk factors po tayo na tinatawag na may mga risk factors po na hindi natin may iwasan, like sa age. Kasi po, age, pag tumatanda ho tayo, tumataas po yung risk po natin for hypertension. Genetics po, paminsan-minsan, namamana po natin yung high blood. Kung may mga parents po kayo o kamag-anak na may high blood, most likely po baka maging high blood din po kayo in the future. So these are the risk factors na hindi natin pwedeng baguhin. Pero there are risk factors o mga factors po na pwede natin baguhin, like sedentary lifestyle. Kanina po may kausap po kayo, nag-exercise po siya. So that's one way of reducing hypertension and cardiovascular disease. Number one, kaaway po ng mga high blood, maalat na pagkain. Yun po yung lagi pong sinasabi po natin sa mga pasyente. Bawas po, o kung kaya pong maiwasan na maalat na pagkain, toyo, patis, mga fast food. Yan pa naman yung paborito ng mga Pilipino para magkalasa yung pagkain. Opo. So talaga pong bawas po sa maalat. Weight loss is being, yung magiging mataba, unfortunately, can give you a high risk po of being hypertensive in the future. So, weight loss po is important. Sabi niyo po, stress. Stress po is actually one way of elevating blood pressure. Lalo na po kung stressful po sa work o sa bahay. So, bawasan po yung stress. So, that's one way of reducing risk factor. Smoking. Yan, mga bisyo. Yes po, smoking and alcohol cessation po is very important to reduce pagbaba po ng blood pressure po natin. And of course, medication. Part po talaga yon. So, ang tawag po nun, we individualize. Dapat po, kausapin niyo po yung doktor ninyo kung ano po yung tamang gamot para sa inyo. So, there are marami pong gamot na available po sa market, pero dapat po yung tamang gamot para sa inyo. So, you really have to talk to your doctor. I see.
O Doc, ano po ba mga serbisyo na meron po sa Asian Hospital and Medical Center para sa mga nais magpa-consult or para sa mga may kaso nga po ng hypertension? Baka you could share some of the services offered dyan po. So ngayon po, sabi niyo nga po kanina, I lead po the hypertension clinic in Asian Hospital. So we really cater for patients who have hypertension and uncontrolled hypertension and even resistant hypertension. Yung mga difficult po, yung nahihirapan na po, kung nahihirapan na po yung doktor ninyo, pwede po kayong pumunta sa amin. So we do it every Tuesdays po at 1 p.m. doon po sa Asian Cardiovascular Institute na 4th floor, Tower 1 building of the Asian Hospital. So we are there to cater po for hypertensive patients. If you have difficulty in managing your hypertension, talk to your doctor first before you go to our clinic para po alam po namin na na-refer po namin kayo. Or kung meron ho kayong, kung gusto nyo pong pumunta lang po, every Tuesdays po at 1 p.m. po. And we kumpleto po kami sa mga gamit. Meron ho kami mga ABPM, meron ho kami mga eksperto din po na pwede ho nating referan kung kinakailangan. Ayos. Okay, ito struggling from uncontrolled hypertension. Ayan, punta lang po, no? And I think you can also check this sa social media account ng Asian Hospital and Medical Center, Doc, di ba? Yes po, totoo po. Ayan. So these are the services po that are available in Asian Hospital po. Ayos, sige mga kapatid. Ayan na, kumbaga, inilalapit na po sa atin yung mga ganyang klaseng serbisyo na pwede po natin ma-check ang ating mga sarili. Pero yung pinapayo nga ni Doc, abay, may iwasan po ito kung aayusin natin ang ating lifestyle. Salamat, Doc. Naku, may mga nagtatanong pa dito, bakit daw Mayo yung Hypertension Awareness Month? Very quickly, baka you have an answer. Do you have an idea? Ano na po to? Worldwide po ang May worldwide is really dedicated po for Hypertension Awareness Month. Siguro po dahil baka dahil mainit. Mainit. Opo. Pero dito lang yun sa Pilipinas kasi worldwide po. Worldwide, no? Spring naman po sila. Opo. Baka feeling nila mainit din sa kanila dahil nga sa Pilipinas mainit. O di bale, Doc, maraming salamat